Good afternoon po sa ating lahat at happy Lord's Day po. Happy Vesper service din. Opo, so okay. Tayo po muna ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Dakilang Panginoon, aming Diyos, sa hapong ito muli kami ay dumudulog sa inyo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Dahil minsan pa ay mabubuksan sa amin ng iyong mga salita. Maipapahayag, Panginoon, ang hindi nagmamaliw na pagpapahayag ng Ebanghelyo, Panginoon, sa amin. Ikaw nga ang pagtuloy na mag-ingat sa amin, O Diyos, at magbukas ng aming puso at kaisipan upang tanggapin ang mana, ang iyong salita, the living word, ang aming Panginoong Yesus na siyang nangungusap sa amin through His word. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito pong aming dalangin. Amen. Maaring ang atin pong topic ngayon ay palagi na rin nating naririnig. But it's always good to be reminded about our defense sa atin pong unang-una, sa atin pong pagkaalam kung sino ang ating Panginoon. At ikalawa ay yung pagdepend din natin doon sa mga sumasalangsang patungkol sa ating creeds and confession. Kaya po ang atin pong sermon ay may pamagat na we confess one God in three persons as revealed in Scriptures. Ito po ay mula sa preaching ni Reverend Steve Sweats. Siya po ay isang ordained minister ng United Reformed Church of North America. So sa CRC congregation, doon po sa Acts 16, kung atin pong ito ay mababalikang basahin, mula doon sa verse 25 onwards, mababasa natin ang isang miraculous na event na nangyari. Paul and Silas, sila po ay nasa kulungan at sa gabi nang sila ay nananalangin at sama-samang umaawit ng himno. At habang nakikinig ang iba pang mga preso doon sa kulungan, isang malakas na lindol ang yumanig sa foundation of the earth ng panahon na yon. At ang nangyari ay nabuksan lahat ng mga pinto sa kulungan. Nakalag ang mga gapos o yung mga chains ng mga nakakulong. At nang makita ng bantay ng bilangguan o yung Philippian jailer na bukas ang mga pinto, ay binunot niya ang kanyang tabak at sa aktong pagpapakamatay, subalit siya po ay inawat ni Apostle Paul. At sinabing huwag niyang saktan ang kanyang sarili dahil hindi naman sila tatakas sa bilangguan. At ang bantay o yung tagapagbantay ng kulungan ay bumaling kay Pablo at nagtanong, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At ano po ang sagot ni Pablo? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. At doon po sa verse 32 ng Acts 16, ang sabi ay ipinangaral nila sa kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kanyang tahanan o bahay. Ano po ang kanilang sinalita? Sila ay nagpangaral ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Hindi man nila naipangaral yung buong scriptures nung sandaling yon, bagkus sila ay nagbahagi ng gospel o ng ebanghelyo doon sa Philippian jailer. Ipinaliliwanag din ng ating katekism ang tatlong dokumento. Ito po ay ang Apostles' Creed, Ten Commandments at ang Lord's Prayer. At ang ilan ay maaaring mag-argue na ang dalawang
dokumento out of these three ay isinulat ng Diyos. Yung Ten Commandments at saka yung Lord's Prayer. Pero ang Apostles' Creed ay isinulat lamang ng tao. Tama ba ang mga nagsasabi nito? Tama naman po. Tunay naman na ang Apostles' Creed ay sinulat ng tao. Kagaya rin ng mga katikisim na mismong pawang mga nilimbag ng tao. At bakit natin ito itinuturo kung ganon? Hindi ba natin naiisip na ang Biblia ay sapat na? Tayo po bilang isang confessional church, nakikita ba natin ang kahalagahan ng creeds and confessions? Relevant pa ba ito para sa stability and the solid foundation ng doktrina ng isang church tulad natin, upang hindi tayo lumihis at maimpluwensyahan ng iba't ibang doktrina? Mga kapatid, sa sermon pong ito, ating titignan ng ilan sa mga lies or kasinungalingan at mga katang-isip na patuloy na iminumungkahi ng ilang mga mananampalataya or ng hindi mananampalataya sa atin, tayo bilang mga confessional church. Ang theme ng ating sermon, gaya ng nabanggit ko po kanina, we confess one God in three persons as revealed in Scriptures. May dalawang sermon points po tayong ibubulay-bulay or i-meditate. One is confessional myths and lies. And the second is the Trinitarian myths and lies. At ito po ay ating sama-samang aalamin. Unang sermon points, mga kapatid, confessional lies. Ano po ba ang ilang pagtuligsa na sinasabi ng iba patungkol sa ating confessions? At ito po yung nasa likod ng ating mga Psalter hymnal, kung inyo pong makikita at mababasa. Tayo po, mga kapatid, ay nabubuhay sa day and age na ang memory natin sa kasaysayan doon sa nakalipas ay napakaiksi. Kahit ang ating buhay bilang iglesia or mananampalataya, mayroong kakulangan doon sa masusing pag-aaral at pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Patungkol sa kung bakit kinakailangan noon at saka ngayon ang mga creeds and confessions. Mahalaga po ang pagtanaw sa nakalipas, lalo na kung ito ay nakasulat pa. Ang isang bansa ay hindi makikilala kung wala itong document or dokumento ng kasaysayan na nababasa sa pangkasalukuyan. Lahat po naman ng history ng daigdig ay hindi na natin nababalikan. Ito'y atin na lamang nababasa doon sa mga nakasulat na mga lathala o libro or literature. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa pagkakaroon natin ng creeds and confessions. Nagpapasalamat din po tayo sa Diyos dahil siya ang nagtaguyod doon sa mga fathers of our faith upang ito ay maisulat. Subalit hindi lahat ng church ay may pinanghahawakang creeds. Dahil ito daw ay seems luma na at hindi na daw angkop sa panahon ngayon. At wala namang kinalaman ang mga problema natin ngayon sa mga nagdaang panahon. Even for many of us, our former denomination began to devalue the creeds and confessions. At unti-unting lumalayo doon sa tinatawag na orthodoxy. Ang orthodoxy ay mula doon sa dalawang word, meaning ortho o yung pagtutuwid o tama at yung doxa meaning yung paniniwala. And therefore, orthodoxy means tamang paniniwala. At ito po yung unang myth o ito yung unang kasinungalingan na ating hinaharap ngayon. At ano po ito? Myth number 1. Gusto ko pong banggitin yung TH, myth. Pag sinabi kong myth, baka parang karni lang yung aking sinasabi. Myth number 1.
Ang sinasabi po ng sanlibutan o ibang mananampalataya, we only need the Bible, not creeds and confessions. Or kung i-reward natin ito, the other way, they might say na we have no creed but Christ. Walang creed, si Kristo lang. At ang sagot natin sa kanila ay lahat naman ay mayroong paniniwala na hindi negotiable. And our belief in Christ is non-negotiable, mga kapatid. Tama naman po yun. Pero let us explain this further. Papaano natin lubos na makikilala si Kristo na pinaniniwalaan natin? Sapat na ba na sabihin na no creed but Christ? Walang kredo, si Kristo lang. Papaano, let's say, for example, isang tao na nag-visit sa isang church ay nagsabi na gusto niyang maging member ng church na yon. Pero iba pala yung kanyang paniniwala. Let's say, kung sasabihin niya na ako naman ay fully committed sa scriptures at kay Christ. Naniniwala din ako na walang ibang translation totoo kung hindi yung King James Version. Yung other translations, wala yan. Or may dadating ding isang tao na magsasabing, naniniwala ako kay Christ. Christ naman talaga lang eh. Pero at the end, siya pala isang Mormon. Na ang kanya palang dating relihiyon ay Mormon or present religion ay Mormon. Madali bang tatanggapin ito ng isang church? Or kahit yung ilang issue like infant baptism, di po ba't ito'y ating pang inilalahad sa ating pong inquirers class para doon sa mga mananampalataya na hindi katulad ng ating pananampalataya ay maituwid at maging member eventually ng ating church. Sila ay dumadaan sa pag-aaral at pagsang-ayon sa kung ano ang ating doktrina. One way or the other, mga kapatid, ang receiving church na ito ay mayroong ordinance na naisulat patungkol sa kanilang stand in certain doctrines. Hindi po ba? Ang mga kasulatan pong ito ay malinaw na isa ng confession para sa kanila. Bottom line po ay yung myth na no creed but Christ, ay there's no such thing like it. At yung no creed but Christ ay pawang mga katang-isip lamang. Another objection to the myth or lie ay yung kataga na give me only the Bible. Ito pong katagang ito na give me only the Bible. It is sabi na natin na a denial of the progress of the redemptive history since the time of Christ. This mentality has been the cry of heretics kahit pa nung unang mga centuries. Heretics have often said, I believe every word of the Bible. At sa puntong ito, ating ikukumpara sila sa mga Bereans. Sila po ay isang halimbawa, ang mga Bereans ay ang halimbawa ng mga tao sa New Testament na habang pinakikinggan nila ang salita ng Diyos mula sa mga tagapagsalita, kasabay nito ay ini-examine din nila ito with the scriptures. Hindi ko mo binasa at biniliwanag ng tao ay pinaniniwalaan na kaagad. A judgment sometimes must be made. All of our creeds and confessions are responses. Ito ay tugon to one heresy or another. When sometimes is teaching something, or when someone rather is teaching something that is not true and saying that it is, it must be clarified. That is unbiblical, and then the biblical doctrine, yung tunay na biblical doctrine must be explained. At ito po ang ginagawa ng ating mga confessions. There is always an answer to the question of what does a church believe. Some explain this with historical and time-tested statements of faith. Gaya natin.
that summarize the teachings of scriptures. And others write up their own beliefs according doon sa kabaliktaran to the whims of their pastors and their elder board. Ang hirap din po na yung ating doktrina ay pabago-bagong ipepresent ng pastor kung ano yung kanyang gustong maging doctrine. Para pong mahirap na kalagayan yon. Kaya po, therefore, yung sinasabi ng iba na no creed but Christ is truly a myth or kathang-isip o kung ano man yung ating pwedeng i-translate dito. Ikalawang kathang-isip. Alam na alam niyo po ito, doctrine divides, love unites. Ang doktrina daw ay nakakapaghati o nakakapagwatak ng tao, but love unites. Magandang pakinggan, hindi po ba? Pero po ito ay isa ring kasinungalingan. Why? Walang totoong pagkakaisa unless ang pagkakaisang yon ay rooted sa ating Panginoong Hesukristo. At ito ay ang pagkakaisang kinalulugdan lamang ng ating Diyos. Ang totoong pagkakaisa ay itinatatag kasama ng katotohanan. It's always based in truth. Doctrine divides, love unites is the cry of the hippie generation. Maaring iba po sa atin ay hindi na nakikilala yung mga hippies. Kami po ni Elder Andy medyo kilala po namin yung mga hippies. Pero ano po ba ang mga hippies? The common characteristics ng hippies ay ang mga tinatawag na spiritual seekers, na lahat ng relihiyon ay pinaniniwalaan nila or open sila to accept every religion. Kilalang kilala dito yung banda na Beatles. Di po ba? Napakarami nilang religion at ina-accept nila. They even compose a song, no? mga composition na very ecumenical in that way. At ito po ay totally a man-centered approach to life in the church. Walang sumisibol na pagkakaunawa patungkol sa work and sacrifice ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan at sa pagtawag sa atin sa pananampalataya. No creeds but Christ, yung unang myth. Then doctrine divides, love unites. At ang ikatlong myth ay ang kasinungalingan na nasabihing, hindi ba kapag sinabing sola scriptura, ay dapat walang ibang creeds? Kasi sola scriptura nga. Ito po ang charge ng Roman Catholic sa panahon ng Reformation, even until now. Subalit ang meaning ng sola scriptura ay scripture alone at hindi scripture only. Malaki po ang kaibahan nito. Para sa mga reformers, ang scripture lamang, hindi kasama ang mga traditions, ang makapagtatakda or makapagbibigay ng pamantayan kung ano ang dapat nating paniwalaan at sa kung papaano tayo mamumuhay. Yun po yung tinatawag na authority ng banal na kasulatan. The ultimate authority ng Word of God. Anything that is taught us concerning our doctrine or life, if it is not in accord or in accordance with the Scriptures, it must be rejected. The creeds, on the other hand, do carry with them a certain authority. Kinoconsider din nating authority ang creeds, but this authority is under or subservient to the authority of the Scriptures. And these creeds and confession only have authority because they are faithful to the teachings of the Scriptures. At tatandaan din po natin, ang mga reformers ding ito ang nakipaglaban doon sa sola scriptura. At sila din po yung umakda ng mga confessions and creed na atin pong
nababasa at napag-aaralan ngayon. At maging ang unang 7 Ecumenical Council ng early church ay kinilala bilang authoritative when it comes to the doctrine dahil sa kanilang katapatan sa banal na kasulatan at sa pananampalatayang Kristiyano. Isa po sa 7 Ecumenical Council ay ang Council of Nicaea at sila ay nag-delegate ng 2 era para sa pakikipaglaban sa doktrina ng mananampalatayang Kristiyano noong AD 325 at noong AD 787. Sila po ay nakisama muli sa council upang ipaglaban ang gospel ng ating Panginoon. At ang kanilang pagpapahayag ay atin ding sinasangayunan. Hence, kaya po meron tayong portion sa atin pong creed, yung Nicene Creed. This is what it all comes down to. It comes down to the scriptures, mga kapatid. Ang scriptures, kahit ang mga reformers, ang sinasaliga ng kanilang lahat ng sinampalatayanan noon. Sa panahon din ng Reformation, nagkaroon ng masidhing pagnanais na ang Biblia po ay mabasa ng pangkaraniwang tao. Instead na ang ministers lang noon ang nagbabasa at itinatago pa nila ito sa pamamagitan ng eloquence sa pagbabasa ng Latin na hindi natututunan o nalalaman ng mga pangkaraniwang tao ng panahon na yon, ipinahahayag ng Roman Catholic noon na kapag hinayaang basahin ng pangkaraniwang tao ang Bible, sila ay maliligaw at magkakaroon sila ng iba't ibang pakahulugan o interpretation. Ang pangunahing pagpapala ng Reformation ay ang pagsasali ng Biblia doon sa common language. Pwede nating sabihin English. Subalit tila baga mayroon din pong katotohanan yung argument ng Roman Catholic sa aspeto ng private interpretation. Dahil sa panahon natin ngayon, karamihan ng mga Christian denominations ay tanggap at ang iba't ibang klase ng pananaw at kadalasan ay hindi ito tumitindig doon sa core doctrine. Marami din, if not all, universities ang hindi na nagtuturo ng creation sa schools. At marami ding churches ang naguguluhan dito at kadalasang umaayon na lang doon sa theory of evolution. Papaano po mapapangalagaan ang church laban dito? Makatutulong ang ating confessions upang maging gabay sa ating pag-interpret ng scriptures at hindi po tayo bumagsak sa lahat ng uri ng maling katuruan. We believe in sola scriptura, that scripture alone is our standard for doctrine and life. But we can be aided by our confessions and creeds in our understanding of scriptures. At yan po mga kapatid ang nailahad natin patungkol sa myth and lies na naririnig natin patungkol sa creeds and confessions. Na sinasabi nila na no creed but Christ, that the doctrine divides and love unites. At ang sabi din nila ay yung sola scriptura is not compatible with the creeds. Ano naman po ang kasinungalingan na ibinabato sa atin patungkol naman doon sa doctrine of the Holy Trinity? Ito po mga kapatid, ang ikalawa at huling sermon points natin pong pagbubulay-bulayan. The Trinitarian myth or myth. Number 1, na ang paniniwala sa Trinity ay polytheism or yung paniniwala sa maraming Diyos. Marami din nagsasabi na ang doctrine of the Trinity ay tritheism o meaning mayroong 3 Diyos.
Christians confess that there is one God. Yun po ang katotohanan. At ito ay malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. According to Deuteronomy 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Ang verse ding ito ang ginagamit ng mga Muslims laban sa Christians. Pero papansinin din lamang po natin, ang mga Western religions like Christianity, Judaism, at Islam ay mga tinatawag na monotheist or naniniwala sa iisang Diyos. Pero ano po ba ang naghihiwalay nito sa atin as Christians in terms of our theology? At ito po yung doctrine of God. At ito ay yung paniniwala natin sa Holy Trinity or sa banal na Trinidad, or according to Elder Charlie ay banal na sangtatlo. Tama po ba? In order to properly answer the objection charging us with tritheism, kailangan nating malaman ng malinaw kung ano nga ba ang ating paniniwala at bakit tayo naniniwala sa Trinity. There is one God in three persons. Ang tatlong person na ito ay hindi po magkakaibang umiiral na Diyos. Hindi po. These three persons are not different modes of God. They are not different ways of speaking of God. They are three distinct and yet perfectly united God, whom we call God. At ito po ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Walang ibang mas malilinaw pa para sa atin na dahil tayo ay mayroon confession na binasa even kanina, na naunawaan natin ano ba yung ating doctrine about God. We believe we are monotheist, but there is a distinct person doon sa Godhead na ito. And that's what we believe, na in-explain din sa atin ng ating catechism. We believe this because this is how God revealed Himself in the Scriptures. According to the question 25, Q&A ng catechism, God is one, God is true, God is eternal. The doctrine of the Trinity is foundational to understand the world. The Trinity is the explanation of how there can be unity among diversity or diversity among unity. Or as philosophers have called it, ito po, the problem of the one and the many. Dito po natin tutunghayan yung ikalawang kathang-isip na ichina-charge sa mga Kristiyano. Ano po yun? Na ang Trinity daw ay illogical, or meaning, there's no better Tagalog translation kung hindi raw makatuwiran yung Trinity. So napaka-illogical daw po nito. Hindi po totoo ito, bagkus ang Trinity, kagaya ng ating Diyos, ay super logical. Or isa itong mataas pa sa anumang pangangatuwiran. Kaya nga po ang Diyos ay tinatawag na incomprehensible. Kapag ating in-explain ito sa mga hindi makakaunawa o sa hindi pa naririnig itong doktrina na ito, mahihirapan siyang panghawakan ito. They might be able to understand it, but they will not fully comprehend it. Lahat ng bagay na alam natin po sa buhay ay maaaring makita sa life na ito ay pawang mga pansamantala lamang. Temporal, sabi po nga. Nilalang lang yung ating mga nakikita at maaring makita sa ating buhay na ito. At mayroong certain degree of limitations. Even yung ating mga mind ay mayroong certain degree ng limitations. Pero hindi ang Diyos. He is eternal, unchanging,
and He has no emotions. God does not get happy or sad. To speak that way is just to describe God in human terms. At hindi po natin pwedeng ilimit ang Panginoon sa atin lamang. But God is completely different than us, mga kapatid. He is the Creator and we are the creatures. Lahat ng maaaring malaman natin patungkol sa Diyos ay pawang mga kapahayagan niya. The general revelation testifies of His greatness and power, but the Scriptures reveal His work in Christ, and the Scriptures give us His name. At tunghayan naman natin ng isa pang myth or kasinungalingan or katanghisip. Ang 3 paksa daw ng Apostles' Creed ay nagre-resulta na ang Diyos ay nag-isolate ng kanyang sarili sa iba pang persons ng Trinity. At ito po ay pawang mga pagsalansang laban mismo sa Apostles' Creed at maging mismo sa mga sinasabi o pahayag ng mga apostles. Nagre-resulta ba nga ito na ang Diyos ay ina-isolate niya ang kanyang sarili sa ibang mga persons ng Trinity? As you know, the Apostles' Creed is the oldest of our creeds, and it is divided into 3 parts na atin pong malinaw na nabasa kanina sa atin pong catechism. Doon po sa Lord's Day 7, He gave yung creeds in its fullness. At dito naman sa question and answer 24 ng atin pong Lord's Day 8, we are asked about its divisions. Ano po ba yung mga part nito? That seems simple enough. Ano po yun? God created us, the Son delivered us, and the Holy Spirit sanctifies us. Pero ang lahat ng ito ay pinatotohanan ng banal na kasulatan. Ang 3 persona na umiiral at aktibo simula pa man ng creation. Genesis 1:1 says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." It also says in Genesis 1, "And the Spirit hovered over the surface of the deep." At maging si Apostle Paul, kanyang inexplain, "Through Christ, by whom all things were made." Kaya po pag sinama-sama natin ang mga text na ito ay malinaw na doktrina ng Holy o ng banal na Trinidad and Holy Trinity. Christ is also the creating Word of God. All 3 members of the Trinity were active in creation. Umiiral at sila'y aktibo na sa panahon ng paglalang. At sa atin pong pagbasa dito sa ating text sa Ephesians 1:1-14, nakita natin ang Diyos, Ama, na pumili sa atin kay Kristo. At sa pagpapalaya at sa pagpili na ito, makikita natin ang unang 2 member ng Trinity ay present. At kung susundan natin ito, ang pahayag sa Ephesians 1:1-14 ay napaka-trinitarian sa kanyang essence at sa kanyang pagpapaliwanag. Kaya, if we want to explain the Trinity, explain Ephesians 1 or read Ephesians 1:1-14. We see all 3 members of the Trinity active and present sa Ephesians 1:1-14. At given that, mga kapatid, masasabi ba natin na mali ang pahayag ng Apostles' Creed kahit pa ito ay inilathala lamang ng tao? Hindi po. The Creed is referring to the primary ways that each member of the Trinity performs His saving works.
Nagkaroon ba ng kontra-kontra doon sa Ephesians 1:1-14? In fact, all we can see there is harmony and unity among the three, among the Trinity. We must distinguish between the members of the Trinity. Yun lamang po ang kailangan nating mapag-aralan at madwell at malabor na tayo ay matuto how to distinguish the members of the Trinity. At habang kinikilala natin ang kanilang mga gawa, batid din natin na sila ay sa iisang Diyos. Ang gawa ng paglalang ay hindi lamang gawa ng Diyos Ama, kung hindi ng banal na Trinity o ng Holy Trinity. At yun po ang ating mga kasagutan sa mga kasinungalingan or mga katang-isip daw ng patungkol sa doctrine of the Trinity. Sigurado tayong marami pang hindi maniniwala or marami pa ring tutuligsa even until now. The three myths are that we are, ano po yun? Tayo daw ay tritheist, that we also believe na ang belief in the Trinity ay illogical, at ang creed o yung Apostles' Creed particularly ay inaccurate. Between it pits the members of the Trinity against each other by showing their unique worth. Subalit mga kapatid, we believe that there is one God in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. We believe this because this is how God has revealed Himself in His Word. All three persons of the Trinity are distinct and yet they are one, true, eternal God. Kaya po mga kapatid, brothers and sisters, you must see this discussion or this distinction at sa atin pong tinatalakay, not just as an academic exercise. Kaya natin pinag-aaralan ang Holy Trinity, but we must understand in order to depend. In order na maipaglaban natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. We will be attacked as more and more religions and people are getting away of creeds and confessions. We must know that our Father created. Our Lord has delivered us through His blood, and the Holy Spirit sanctifies us and give us our daily strength to strive through this life. At yun po ang isang buod ng pagkaunawa natin sa ating banal na Trinidad at sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Almighty God, graciously grant that your word, which we have heard, may be inscribed inwardly in our hearts as we receive your word meekly with pure affection. May our hearts be filled with your love and reverence for you. Cause us to bear the fruits of the Spirit in our lives and in holiness, diligently following your commandments. And may it please you to use us to lead those who are lost, wandering, and confused into the way of truth. All this we pray for the honor and praise of your name through Jesus Christ, our Lord, in the power of the Holy Spirit. Amen.